Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si June. Sayang hindi tayo nakapag-vlog kahapon dahil wala tayong internet. Pero okay lang yon dahil wala na ang dambuhalang buhaya sa kamera. Magbunyi. Bigo si Martin Romualdez sa kanyang mga pangarap. Bigo ka. Ano ka ngayon? Akalain mo, gigil na gigil kang ma-impeach, mapatalsik ang aming Vice President, Sara Zimmerman Duterte, sa kanyang posisyon bilang Vice President, di ba? Gustong-gusto mo siyang mapatalsik at gustong-gusto mong hindi siya makasali sa eleksyon sa 2028. Dahil yan ang pangarap mo, maging presidente, pero ano ka ngayon? Mas nauna ka pa sa pinapatalsik mo. Ikaw ngayon ang napatalsik. Siguradong iiyak ito pag uwi ng bahay. Iiyak. Magkukulong sa kwarto. Magmumukmuk. Pero hindi pa tapos. Maniningil pa kami sa mga ninakaw mo. Meron ka raw bagong biling dalawa. Not one, but two. Private jet. Yung isa nagkakahalaga ng $8 million. At yung isa naman nagkakahalaga ng $35 million. Ang tindi mo. Ayaw mo pa ng isang private jet? Gusto mo pa dalawa? Bakit may coding ba ang eroplano? At binili daw ito kay Lucio Tan. Ito namang palasyo. Si Marcos Jr. ay praning mode na ngayon. Naka 24 hours alert, red alert ang Malacanang dahil takot na takot. Takot na takot. Alam mo yung mga tamang hinala biglang nagugulat ng ganun kala nila may demonyo sa sa mga tamang hinala Praning mode po si Marcos Jr. at yung mga nasa palasyo dahil sa magaganap na malaking rally sa September 21. At mayroon pang mga isasagawang mga rally, yung mga transportation group. Nagwawala na galit na ang taong bayan. Kaya pinressure na ni Marcos Jr. ang kanyang kasabwat, ang kanyang partners in, alam nyo na yon, pinressure na. Pero, meron pong comment si Congressman Pulong. Basahin ko lang. Ngayon, pinalitan si Martin Romualdez. Tapos, si Representative Faustino Bongi D. Daw ang papalit. Sino ang pumili? Walang iba kundi si Sandro Marcos. Si Sandro Marcos daw ang pumili. Party mate sa Partido Federal. Anak mismo ni Pangulo. Ano to? Isa namang cover up move. Palit lang ng mukha pero parehong bulok pa rin ang sistema. So, ang sinasabi ni Congressman Pulong, si Sandro Marcos daw ang pumili kay Faustino D. Hindi ko kilala yung tong Faustino D. Actually, kagabi ko lang narinig yung pangalan niya. At nagpalit lang ba ng mukha? Pero bulok pa rin yung sistema dyan sa kamera. Puro mga mandarambong pa rin ang mga congressman dyan. Sabi naman ni Marcos, ito daw ay desisyon o sariling desisyon ni Martin Romualdez. Hindi po tayo naniniwala dyan na may konsensya itong Martin Romualdez. Pinwersa na po siya ni Bongbong Marcos dahil nga praning mode ang Malacanang. Kasi galit na ang tao Galit na po talaga. At gusto ni Bongbong Marcos manguto na naman. Utuin na naman ang taong bayan. Dito sa binubuo o binuo niyang ICI, Independent Commission. Para daw maging balanse, hindi bias, kailangan mag-resign si Tambaloslos.
Ngayon, hindi tayo naniniwala, sinasabi ni Sandro Marcos na ito'y sariling desisyon ni Martin Romualdez ang magbitiw sa kanyang pagiging speaker. Mayroon pong kapangyarihan, malakas na impluwensya ang presidente. Okay? Kayang-kaya niya talagang patalsikin itong si Martin Romualdez. Dahil nga, running mode na si Marcos Jr., kailangan na niyang patalsikin si Martin Romualdez. At ito'y kaya niyang gawin dahil siya ang presidente. Although marami pang numero, sapat na numero si Martin Romualdez. Kung talagang ayaw niya na mag-resign, pwede niyang gawin yun. Ayaw niya mag-resign. Pero alam din ni Martin Romualdez na kaya siyang patalsikin ng presidente. Mas malakas po ang impluwensya ng presidente. Okay, sasabihin lang ng presidente, o eto na yung bago kong speaker. Eto na. Yung mga congressman na nasa majority, sa minority, hindi niya nakahawak yan eh. No? Hindi nakaalyado yan eh. Yung mga congressman sa majority, mga 200 mahigit yan. Pag sinabi ni Marcos, eto na yung speaker ko. At hindi kayo sumunod. Yung mga congressman, ay hindi, kay ano pa rin kami, kay tambalos-los pa rin kami. Hindi kayo sumunod, may buwelta yan. Alam nila mangyayari sa kanila. At kung sila'y kurakot, siguradong hindi sila makakurakot. I-hold ng i-hold. Alam ng mga congressman yan, i-hold lang ni PBB, ayaw nyo ayaw nyo palitan ng speaker wala kayong mapapala. Susunod talaga kayo kay Bongbong Marcos. Kaya napilitan ng mag-resign si Tamba kasi alam ni Tamba na kayang-kaya siyang palitan ni President Bongbong Marcos. Ngayon, sinasabi ni Congressman Pulong, si Sandro Marcos daw ang pumili dito. Maaari. Parang ano yata ito eh. Parang family friend nila itong si Faustino D. Hindi ko alam. Kasi sabi ni Amy Marcos, bata pa sila. Kilala niya na itong si Faustino D. Taga Isabela yata yan. Kung di ako nagkakamali. Diyan yan, congressman. Ilocano, kalugar. Siguro 2004, 2005, nakapunta ako dyan sa Isabela. Matagal na. 20 years ago. At hindi na po ako nakabalik. Sobrang probinsya ang dating 20 years ago. Ewan ko ngayon kung ano na development, kung ano na ang mga nagawa ng congressman nyo dyan na si Faustino. Pwede kayong mag-comment kasi hindi natin kilala yan. Kagabi ko nga lang narinig yung pangalan yan. Ano ba nagawa niyan sa Isabela? Wala bang bahid na korupsyon yan? Talaga bang, sabi niya kasi, hindi niya pagtatakpan kung sino man ang mga sangkot sa flood control, hindi raw niya pagtatakpan at hindi niya hindi niya papayagan ang anumang korupsyon dyan sa Kamara. Lalabanan niya raw ang korupsyon. Ang masasabi lang natin, we will see. We will see. Malalaan. Hindi po pwedeng puro ano ngayon. Puro salita lang. Maraming beses na tayong nauto. At sabi naman ni Amy, saka yung ibang congressman, ay mabait yan si si Faustino, si Boji D, mabait yan, mabait. Hindi lang po kabaitan ang kailangan sa pagiging leader. Na-prove na natin, proven na si Bongbong Marcos, sabi nila, ay napakabait kasi ng president, napakabait. Hindi uubra yung napakabait lang. Kailangan matapang din. Matapang. At mayroong malasakit, may puso. So, combination yan ng isang leader.
Di pwedeng mabait lang dito. Yung sobrang bait lalo. Eh, sobrang bait, hinahayaan na yung mga magnanakaw. Ay, sige, naku, yun. Yung lelembot-lembot, weak, mahina, hindi po pwede. Kailangan may mga kombinasyon na talent ba tawag doon? Oh, may katangian. May katangian na mabait, matapang, at may malasakit. So, dapat ganun yung leader natin. Kasi, yun lang ang naririnig ko, mabait yan, mabait. Eh, hindi nga po pwede yung mabait lang eh. So, malalaan kung anong magiging performance nito ni Faustino D. At, matatandaan natin, una nang tumakas, si Dong Gonzales. Nakita yan sa NAIA, kasama yung pamilya. Tumakas na, di ba? At sumunod si Saldico. Tumakas na rin. Eto kaya si Tamba. Ha? Ha? Hindi ba siya tatakas? Tamba, aalis ka na rin ba? Hindi po pwede. Ito yung mga taong dapat sinasama sa death row. Ha? Yung pinapiring squad, okay, big T. Eh, alam na alam po natin. Sigurado yan. Maraming ninakaw yan. Maraming ninakaw. At hindi lang sa flood control, hindi lang sa DPWH infrastructure, hindi lang. Hindi lang po. Marami pang mga pinagkukuhang pera yan kung saan-saan. Sabi nga ni BP Sara, pumapasok sa National Treasury yan. Ha? Eh, puro pera yung National Treasury. Puro pera yung nandoon. So, sa BIR, nako, ang dami pong ninakaw. Dapat mapakulong yan at dapat maibalik sa atin. Itong running mode naman na presidente natin, sobrang nag-aalala na sila eh. Bakit? Kasi pwede siyang mapatalsik. Napakasaklap nun pag presidente ka, napatalsik ka. Kagaya ng kanyang tatay. Napakasaklap kung mararanasan niya yun. Kasi nangyayari na po sa ibang bansa eh. Yung parliament building, sinusunog. Nepal is burning. Yan yung mababasa mo sa front page ng mga news sa international media. O yung Sri Lanka, nauna na. Tapos mayroon pang sa Europe, yung sa France, nagkakagulo na rin. Kaya running mode na itong si Bongbong Marcos eh. Kapag nagkataon, magkasama sila sa kwarto, magmumukmuk sila ni Tamba. Kapag napatalsik siya bilang presidente. Eh, kailangan maging maingat, kailangan maging mabait ngayon si Bongbong Marcos. Manguuto na naman. Pero wala nang tiwala yung mga Duterte. Ha? Pinalitan lang yung muka, bulok pa rin. Bulok pa rin po yung sistema. Kailangan maraming managot ditong mga politiko, lalo na mga congressman diyan sa flood control. Kailangan mapatunayan din yung kung wala bang kasalanan kung hindi ba sangkot dito si presidente diyan sa flood control. Kasi may tataka ka, last year pinagtatanggol na yung flood control. Tapos ngayon, asan na? Wala yung flood control. Wala. Ni isang hollow blocks, wala. Ni isang semento. 'Di ba? Tataka ka sa tao niya yan. Nakaraan lang pinagtatanggol mo, ngayon galit na, angry. Tapos sasabihin niya, parang pinapalabas niya, hindi ko alam to. Ngayon na lang natin presidente ka, hindi mo alam. Sabi nga ni BP Sara, yung bata nga nagbabasa lang nanonood lang Siguro bata na maaring 12 years old. Malawak-lawak na rin yung isip nun. Or high school, bata pa rin yun Siguro yun yung tinuturing ni BP Sara. Yung bata nga alam
na may korupsyon sa flood control. Parang siya, ngayon lang niya nalaman. Oh, after election. Diyan po nagbago si Bongbong Marcos eh. After election, nakita niya yung boto ng taong bayan eh. Galit sa korupsyon. Naghusga ang taong bayan noong eleksyon. At yung mga kandidato niya natalo. Tapos baka tinaya pa nga yung iba nanalo. Hindi naman dapat nanalo. Baka tinaya pa nga. Ibig mo sabihin, alam niya, no? Ako, talagang kung hindi tayo nandaya, baka si Erwin Tulfo lang nanalo. Alam niya na ayaw na sa kanya. Nagdesisyon, naghusga ang taong bayan noong eleksyon. Alam niya, ayaw sa kanya na. Kaya ngayon, kunyari, lalabanan ko yung korupsyon. Parang ano pa rin, parang mangangampanya pa rin si Marcos. Wala na. Wala talagang gagawin to sa sa Pilipinas. Walang pag-uunlad. Walang kaunlaran tayong mapapala dito sa taong ito. Kaya running mode na. At si Tambaloslos, Martin Romualdez, bigo. Bigo ka. Gusto mo mapatalsik si BP Sara, nauna ka pa. Ano ka ngayon? Okay, hanggang dito na lang po. Yan lamang po sa ngayon ang ating paglilingkod. God bless the Philippines. God bless po sa ating lahat. See you next time. Bye-bye.